Placer County 911, where's your emergency? Hindi makapaniwala ang isang 911 emergency operator sa kanyang naririnig. Ang binata sa kabilang linya, sa kanyang kalmadong boses, ay may ikinumpisal. Katatapos ko lang patiin ang aking ina at kapatid. Sa pagtakbo ng kanilang usapan, unti-unting lumutang ang posibleng motibo ng binata sa ginawa, pati na rin ang unang plano nitong ubusin ang kanyang buong pamilya. Subalit habang tumatagal, tila bumabalik na ang kalinawan sa pag-iisip nito at kung anumang demonyo ang nagtulak sa kanya na gawin ng krimen ay dahan-dahang napalitan ng takot at pagsisisi. Sa kanyang kalaunang salaysay, isang detalye ang lumikha ng kontrobersya. Dahil ayon sa kanya, ang inspirasyon niya sa krimen na ginawa ay isang karakter sa pelikula. Ito ay kwento ng isang mapagmahal na anak at kapatid na tila sa isang iglap ay nag-snap. Posible nga kayang labis siyang naimpluwensyahan ng isang palabas o baka mayroong lihim na issue ang kanilang pamilya na naging mitya ng kanyang ginawa. Maaari ring matagal na siyang mayroong problema sa pag-iisip na hindi nabigyan ng pansin o hindi kaya, gaya mismo ng sinabi niya, siya ay likas lang na masama. Ito ang kaso ni Jake Evans. Si Jacob Ryan Evans o Jake ay ipinanganak noong May 22, 1995 at siya, kasama ang kanyang pamilya, ay nanirahan sa isang $500,000 mansion sa isang mayamang lugar sa Aledo, Texas sa Amerika. Si Jake ay pangatlo sa 4 na magkakapatid at siya ang nag-iisang lalaki. Ang kanyang mga ate ay nagngangalang Emily at Audrey at ang kanyang bunsong kapatid naman ay si Mallory. Ang kanilang mga magulang ay sina Daryl at Jamie Evans. Para sa mga nakakakilala sa pamilya, sila ay may tuturing na namumuhay ng American Dream. Masaganang pamumuhay sa isang ligtas na neighborhood, matagumpay ang mga magulang sa kanilang propesyon, at lumaking maayos at makajos ang mga anak. Ang inang si Jamie ay isang guro at naglingkod bilang assistant principal sa loob ng 15 taon. Dahil dito, mataas umano ang standards nito pagdating sa edukasyon ng mga anak. At sa hindi nasabing dahilan, nagdesisyon siyang i-homeschool ang bunsong si Mallory noong 2010 at sumunod naman si Jake noong January 2012. Na mga panahong ito ay nasa college na ang kanyang 2 panganay na anak kaya hindi na sila sa family home nakatira. Dahil parehas homeschooled, lalong naging malapit sina Jake at Mallory sa isa't isa. Sa katunayan, itinuring ng bunso na role model ang kanyang kuya. Bakit naman hindi nilarawan si Jake na mabait, tahimik at kahit kailan ay hindi nasangkot sa gulo o kalokohan. Kaya nga nagulantang ang buong Aledo, Texas nang pumutok sa balita ang mga pangyayari noong gabi ng October 3 hanggang madaling araw ng October 4, 2012. Normal lang naging umpisa ng umagang yon para sa pamilya Evans. Wala noon ang haligi ng tahanan na si Daryl dahil ito ay nasa isang business trip sa Washington. Pumunta sa kanilang allergist ang magkapatid na Jake at Mallory kasama ang kanilang ina. Habang naroon, nagbitaw umano ng isang racist na komento si Mallory na ikinagalit ng husto ng kuya. Pagka-uwi nila ay pinanood daw ni Jake sa ikatlong pagkakataon noong linggong yon ang 2007 movie na Halloween ni Rob Zombie. Ang pelikula ay tungkol sa karakter na si Michael Myers na noong bata pa ay pinadala sa isang mental institution matapos niyang patiin ang kanyang kapatid, ang nobyo nito at ang kanilang stepfather. Nakatakas si Myers matapos ang 15 taon sa mental at ipinagpatuloy ang paghahasik ng lagim sa kanyang hometown. Ayon kay Jake, ito ang naisip niya habang pinapanood ang Halloween. I was amazed at how at ease the boy was during the murders and how little remorse he had afterward. I was thinking to myself, it would be the same for me when I kill someone. Pagkatapos niyang manood ay tinapon niya umano ang DVD ng pelikula
para walang mag-isip na naimpluwensyahan siya nito. Noong hapong yon, naglaro siya ng golf sa kanilang bakuran, sinamahan sa cleaners at post office ang kanyang lola at nanood ng cartoons. Pero sa katunayan, ang nasa isip niya lang buong maghapon ay ang kanyang pagnanais na pasangin ang kanyang pamilya. Plano niyang unahin ang kanyang ina at si Mallory, tapos ay isusunod niya ang kanyang lolo't lola na nakatira lang malapit sa kanila. Isasama niya rin ang isa niyang ate na noon ay nakatira sa kanyang lolo't lola. Hihintayin niya ang pag-uwi kinabukasan ng isa niya pang ate mula sa college at tatapusin niya rin ito. Kinagabihan, niyaya ni Mallory si Jake na manood ng movie pero tumanggi siya kasi masama pa rin ang loob niya dahil sa mga racist na sinabi ng kapatid noong umagang yon. Pagbalik ni Mallory sa kanyang kwarto, tumungo si Jake sa baba ng bahay at kinuha ang nakatagong foldable knife ng kanyang ama. Umakyat siya muli at habang tangan ang kutsilyo, tensyonado siyang nagpalakad-lakad, walang ibang nasa isip kundi ang saktan at patayin ang kanyang bunsong kapatid. Pumasok siya sa kwarto ni Mallory at inaya itong manood ng movie, pero agad siyang lumabas at sinabing may kukunin lang siya. Muli ay hindi mapakali si Jake at ini-imagine kung paano tatapusin ang kapatid. Nang balikan niya si Mallory, ilang minuto siyang naupo habang nasa bulsa niya ang patlim. Imbes na manood ng pelikula ay nag-umpisa si Jake ng isang pillow fight. Masayang nakipagharutan ng dalagita sa kuya at noon naisip ni Jake na kung papatayin niya ang ina at kapatid ay ayaw niyang makaramdam sila ng sakit. Dahil dyan, lumabas muli siya ng kwarto ni Mallory at noon niya nakita na nasa baba ng bahay ang kanyang ina. Sa kanyang kwarto, inilabas ni Jake ang isang baril na ninakaw niya mula sa kanyang lolo. Muli, hindi ito mapakali kakaisip ng nakatakda niyang gawin sa kanyang pamilya, na hindi na niya sila makikita pang muli at tuluyan ng magbabago ang kanyang buhay. Matapos siyang magpalakad-lakad ng mahigit 1 oras, kubli ang baril ay tumungo muli siya sa kwarto ni Mallory at sinabi dito na may kailangan sa kanya ang kanilang ina sa baba ng bahay. Agad namang sumunod ang dalagita at nang nasa taas na sila ng hagdan, napansin niya ang nakatutok na baril sa kanya ng kuya. Akala ni Mallory ay nagbibiro lang si Jake, pero bigla siyang binaril ng kuya ng 2 beses, isa sa likod at isa sa ulo. Matapos noon ay tumakbo si Jake kung saan naroon ang ina at binaril ito ng 3 beses. Sumisigaw na nagtatatakbo papunta sa kanyang kwarto si Jake, hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng mga ingay sa labas at na-realize niya na buhay pa si Mallory. Hysterical daw ang kapatid habang nagtatangkang tumakas. Sinabihan siya ni Jake na tumahimik at tatapusin niya na ang paghihirap nito. Nagsorry ang kuya bago muling pinaputukan ng kapatid ng makailang beses. Matapos nun, binalikan ni Jake ang ina at para makasiguradong wala na ito, muli niya itong binaril sa ulo. Marahil dahil sa labis na shock o dahil sa pagsisisi, hindi na itinuloy ng binata ang balak niyang tapusin din ang iba pang miyembro ng kanyang pamilya. Inilapag niya ang baril sa kitchen counter at naglakad-lakad sa kanilang bakuran ng kalahating oras bago siya tumawag sa 911. Ponce County 911, where is your emergency? My house, What's the address? 152 River Creek Lane. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. What? I just killed my mom and my sister. You just killed your mother and your sister? How did you do that? I shot him with a .22 revolver. And what is your name? Jake Evans. Nang dumating ang mga pulis, sumuko ng mapayapa si Jake. Nang pasukin nila ang bahay, noon na tumambad sa kanila ang mga wala ng buhay na sina Jamie Evans, 48 years old, at ang bunso ng pamilya na si Mallory, 15 years old. Sa presinto ay voluntaryong nagbigay ng 4 na pahinang written confession ang 17-year-old na si Jake Evans. Labis na ikinagimbal ng komunidad ang krimen
Hindi lang dahil nangyari ito sa isang mayaman at tahimik na lugar, kundi dahil sa katauhan ng salarin at ng kanyang mga biktima. Ayon sa lahat ng nakakakilala sa pamilya, wala umanong kahit anong red flags kay Jake habang ito ay lumalaki, at wala rin silang alam na problema ng pamilya Evans. Kaya nga isang malaking palaisipan kung ano ang nagtulak kay Jake na pagplanuhan at tapusin ang sariling mga mahal sa buhay. Ang 911 call ni Jake, pati na rin ang kanyang written confession, ay nagpasilip sa kung ano ang itinatakbuhan ng utak ng binata bago, habang at pagkatapos ng krimen. Sa 911 call, sinabi niya na wala siyang iniinom na kahit anong gamot na maaaring may epekto sa kanyang pag-iisip. Nang tanungin siya ng operator kung galit ba siya sa mga biktima, ang sabi niya ay hindi. Inamin niya na matagal niya nang pinaplano na pumatay. At nang tanungin kung sino ang talagang gusto niyang patayin, ang sagot ni Jake ay, pretty much anybody. Nag-open din siya na pakiramdam niya ay nasasakal siya ng kanyang pamilya. Nasundan pa yan nang sinabi niya sa kanyang sinumpaang salaysay ang tungkol sa pagiging racist ng kapatid na si Mallory. Dagdag pa ni Jake, the people who are racists, bullies, and who are full of themselves are the really evil ones. I was very sad because I felt like my own family were becoming the people I hate. Ang pagkakabanggit ni Jake sa pelikulang Halloween ay naging kontrobersyal dahil binuhay muli nito ang paniniwala na kayang maimpluwensyahan ng mga palabas, musika o video games ang pag-iisip ng mga tao, lalo na ng mga kabataan. Maaari umano na nakarelate si Jake sa pangunahing karakter sa pelikula, o di kaya ay na-curious siya kung ano ang pakiramdam ng pumatay ng tao. Pero para sa marami, hindi dapat isisi sa isang palabas ang mga naging aksyon ni Jake sapagkat posible rin naman na ginawa niya pa rin ang krimen kahit hindi niya napanood ang Halloween. Dahil sa kanya na rin mismo nanggaling, Obviously, I'm pretty, I guess, evil. sa kabila ng ginawa ni Jake, mayroon pa rin namang nakaramdam ng simpatya sa kanya. Sa palagay ng mga taong ito ay may problema sa pag-iisip ang binata na hindi nabigyan ng atensyon. Ayon sa mga sinabi niya sa 911 call, makikita umano ang pagsisisi, takot at ang realisasyon ni Jake kung gaano kabigat ang kanyang ginawa. For, I guess, future reference, I don't really want to see any of my family members, like it and visiting or whatever. I don't know how it works or anything, but I just don't want any type of visitors. I don't want to see. Okay. A little freaked out about guns now. Oh, sure. You don't want to hurt yourself. I don't know. I assure you, I definitely don't like myself, But I'm just so freaked out by guns now, and just to let you know, like I hate the feeling of killing someone. I'm gonna be messed up. I'm like really worried about like nightmares and stuff like that. Are there any type of medication for that and stuff? Well, I think there is. I don't know. Tinapos niya rin ang kanyang written confession sa pagpapahayag ng kanyang naramdaman matapos ang krimen. I know now though that I'm done with killing. It's the most dreadful and terrifying thing I will ever experience. And what happened last night will haunt me forever. Noong December 2012, si Jake ay formal ng kinasuhan ng 2 counts ng capital murder. Noong mga panahong yon sa Texas, ang capital murder ay mayroong 2 posibleng parusa, habang buhay na pagkakakulong na walang tsansa ng parol o kamatayan. Pinayagan ng korte na makalaya si Jake habang naghihintay ng kanyang trial kung magbabayad ito ng bond na $750,000. Ngunit tumanggi ang amang si Daryl na bayaran ito. Ayon sa kanya, wala siyang sapat na pera para dito at kahit pa meron, hindi niya pa rin popondohan ang pansamantalang paglaya ng anak.
Habang nakapiit ay sinuri ng mga eksperto si Jake para malaman kung nasa tama ba itong pag-iisip. Napagdesisyonan na walang kakayahan ng binata na humarap sa trial, kaya pinagpaliban muna ito habang siya ay nagpapagamot sa isang mental institution. Na mga panahong ito din idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang pagpataw ng life imprisonment o death penalty sa mga nagkasala na mas bata sa 18 taon. Pasok si Jake sa pagbabagong ito, kaya lalong bumagal ang usad ng kanyang kaso. Halos 3 taon matapos ang krimen, idineklarang handa na si Jake na humarap sa trial. Pero bago pa mangyari yon ay tinanggap na ng depensa ang isang plea deal para sa mas mababang sentensya at para hindi na rin dumaan ng pamilya sa isang napakahirap na paglilitis. Ang nooy 19 anyos na si Jake Evans ay nagplead ng guilty sa 2 kaso ng pagpatay at nahatulang makulong ng 40 taon. Siya ay kasalukuyang nakapiit sa TTCJ Memorial Unit sa Brazoria County, Texas at may pagkakataon na siyang maparol sa taong 2035. Kung papalarin, maaari nang makalaya si Jake sa edad na 40. Sa kahit anong kaso kung saan ang biktima at salarin ay mula sa isang pamilya, mas lalong nagpapahirap sa mga naiwan ang nadarama nilang 2 anyo ng pagluluksa. Ang una ay para sa kaanak na pinaslang, at ang pangalawa ay para sa mahal sa buhay na naligaw ng landas at maaaring hindi nila makasama ng mahabang panahon. Ang kagustuhang makamit ang hustisya at ang hindi mawawalang pagmamahal sa may sala, kung ating iisipin, ay napakahirap balansehin. Para sa pamilya ni na Jamie, Mallory at Jake, labis man ang kanilang pagdurusa at pagdadalamhati, umaasa sila sa isang bagay na alam nilang tutulong sa kanilang paghilom, ang pagpapatawad. Anong masasabi nyo sa kasong ito? Posible kaya na ang isang tao ay bigla na lang mag-snap ng tulad ng sinasabi nilang nangyari kay Jake? O baka naman siya ay isa talagang psychopath? At ano ang opinion nyo sa posibleng impluwensya ng madalas na panonood ng mga horror movies sa mental health ng isang tao? Just share your thoughts dyan sa comment section. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito and subscribe to my channel para sa mga content na gaya nito once or twice a week. Thank you so much for watching at ingat tayong lahat. Bye!